ito makakausap natin si Salima Refran na naroon ngayon sa Bohol. Salima? Pia, sa ngayon nga ikatatapos lamang na mag-groundbreaking dito sa Banati Hill sa may Tagbilaran City. Dito itatayo yung magiging earthquake memorial na magiging sign ng at simbolo ng resiliency at heroism ng mga Boholano at kayo na rin yung sa mga tumulong sa kanila. Kanina nga, Pia, ay eksakto alas 8:12 ng umaga, sabay-sabay na pinatunog ang mga kampana ng mga simbahan sa buong probinsya. Ngayong unang anibersaryo ng mga probinsalang lindol dito nga sa Bohol. Alas 8:12 noong isang taon tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa probinsya. 33 segundo tumagal ang pagpapatunog sa mga kampana na sinabayan pa ng pagtunog din ng mga sirena, ng mga ambulansya at mga fire truck. 33 seconds tumagal kasi ang lindol noong isang taon. At Pia, wala pang isang minuto yon, pero sa lakas ng pagyanig, higit sa 200 ang nasawi at halos 1,000 Boholanong nasugatan. Habang umaalingaw nga ang mga sirena at tumutunog ang mga kampana, tahimik ang mga Boholano. Lahat inaalala yung masakit na pinagdaanan ng Lumindol. Pia, yung isa lang nakasama ko noon na rescuer, hindi napigilang maiyak nang maalala ang mga nasaksiyang paghihirap ng mga kababayan sa rescue operation. At sa misa nga kanina sa katedral sa Tagbilaran, sinabi ni Tagbilaran Bishop Leonardo Medroso sa kanyang homily na ang nangyari noong nakaraang taon ay natutunan na ng mga Boholano. Pinuri niya ang mga Boholano sa pagiging mas handa ngayon na tumulong na sa iba, lalo nga sa harap ng trahedya. Iba't iba pang mga aktibidad ang magaganap ngayon dito sa Bohol para nga gunitain ang unang anibersaryo ng lindol. Pia? Pero Salima, sinabi mo nabanggit nung obispo yung kahandaan ng mga taga-Bohol na tumulong dun sa iba pang nangangailangan. Sa punto ito, masasabi ba na karamihan sa kanila ay talagang tuluyan na ring nakabangon? Karamihan, Pia, nakita natin ay nakapag-recover na. Pero mapapansin pa rin yung ilang mga residente na nakatira pa rin dun sa kanilang mga nasirang mga tahanan. Nakapag-recover na sila somehow, pero sabi nga ni Governor Chato, hindi pa fully recovered ang Bohol. Patuloy pa rin at tumusulong pa rin daw sila sa bangon. At yun nga yung sinasabi nila na in the next few months, hopefully maging fully recovered na ang buong Bohol. Pia? At alam natin sa Lima kung gaano kalakas rin yung turismo sa lalawigan ng Bohol. Ito ba ay nanumbalik na 100%? At tingin mo ba mas dumami pa yung mga turistang pumupunta ngayon sa Bohol? Ang sinasabi sa atin dito ay unti-unti nang bumabalik doon sa dati yung turismo dito sa probinsya. Medyo nagkaroon kasi ng pagsasara yung ilang mga lugar dito sa Bohol dahil nga nagkaroon din ng damages. Partikular na siguro yung Danao Adventure Park. May mahabang zipline yan. Kabubukas lamang ng Danao, I think, 2 months ago. Tapos ang ngayon, ang pinag-aaralan nila ay gagawin nga raw na mga tourist attraction, itong mga ruins sa mga historical places dito and yung mga heritage sites, particular yung mga nasirang simbahan. Yeah. Salima, panghuli na lang, alam natin na nung nakaraang taon, nung tumama yung lindol, isa ka dun sa mga unang nakapunta sa Bohol, paano mo ilalarawan yung pagkakaiba dun sa Bohol na nadatan mo noon at yung Bohol na nakikita mo ngayon? Pia, kung noon talagang napansin natin na talagang ramdam na ramdam natin yung hirap at sakit na nararamdaman ng mga residente. Ngayon kahit pa paano nakakangiti na sila. At masaya yung pagbati nila sa atin na nakabalik tayo at nakita natin sila ngayong unang anibersaryo. Pero ngayong araw ito, Pia, medyo solemn yung atmosphere ngayon dito sa buong Bohol. Special non-working holiday ngayon para lahat makadalo at makasali dun sa mga aktibidad. Pero ramdam na kahit na medyo nakarecover na, may kaunting kirot pa rin sa puso itong mga Boholano. Iya? Maraming salamat, Salima Refran.